Hello, good morning, good afternoon, and good evening to each and every one. It's me again, Coach Eman, and I'm almost done with my shift. So I'm trying to share something to you guys, and ito yung madalas na mapag-usapan sa lugar na meron kaming pinagkakakitaan ng asawa ko. It's in a wet market. And ano ba yung kadalasang usapin na pagdating sa kaperahan ang napag-uusapan ng mga manininda sa wet market or maski yung mga bumibili, dahil malamang sa malamang may mga meron din silang mga ganito, at ang usapang yan ay ang tinatawag nating utang. Yes, ladies and gentlemen, utang. Ang isi-share ko sa inyo ngayon ay ang topic about sa utang. Dahil may kinalaman sa pangungutang ang isi-share ko sa inyo ngayon. Kadalasang sinasabi ng iba na masama daw ang mangutang dahil sisirain nito ang negosyo mo, sisirain nito ang buhay mo. Kaya ang advice ng iba, huwag ka na lang na mangutang. Pero ang tanong, masama ba ang utang? Abay, ang totoo niyan is hindi po masamang mangutang. Okay? As long na yung utang ay affordable at hindi kakainin yung tinatawag na margin o yung kikitain ng negosyo. Kung may kakayahan kang linangin at gamitin ang pera ng iba upang bumili ng negosyo at mapalago yung negosyo and or ma-diversify ang business portfolio mo that you can use to pay back the money that they entrusted to you, then you go ahead and go for it. Okay? Ito po ay base sa personal na testimony ko at naranasan namin tong mag-asawa. Kami po ay literal na nangungutang din. At sa awa naman ng may kapal, um, nababayaran naman namin yung mga obligation namin. Alright? At dahil doon, napagkatiwalaan kami at na-establish namin yung credibility namin. And because of that, meron na rin kaming naipundar na mga maliliit na negosyo. Okay? Maliit na tahanan at hindi ganun kalaki ang paupahan. At yan ay dahil sa responsableng pangungutang. Okay? So, inilagay ko yung responsableng salita dahil hindi naman lahat ng nangungutang ay responsable na mag-fulfill ng kanilang obligation or financial responsibility. Ang philosophy ko kasi pagdating sa pangungutang ay kung kakayanin naman ang kikitain or revenue at meron pang natitira para maitaguyod ng disente ang pamilya, meron namang naihahaing pagkain sa hapagkainan at meron pa rin namang naiimpok kahit na conservative na halaga, ay okay lang ang mangutang. Hindi yung gagamitin mo yung uutangin mo sa mga bagay na hindi nag-generate ng revenue streams or income tulad ng binyag, kasal, birthday o bibili lang ng mga appliances o kotse that only serve as liabilities. Okay, meron akong kilala na ganyan. Ang ginawa, nangutang dahil gustong bigyan ng magarmong birthday celebration ng anak. Ginanap yung birthday sa isang kilalang hotel. Pagkatapos yon, ayon, nga. Okay? Ngayon, si Robert Kiyosaki, okay, marahil some of you know him, siya yung author ng Rich Dad, Poor Dad. Sinabi niya na borrowing can serve as your leverage. If you use it in the right way, then you'll never get lost. So sa kanyang cash flow quadrant, okay, from being employed to becoming a businessman, it can only be a reality by using leverage, and that is by availing loans or utang.
Same goes for those who are self-employed, to becoming a businessman or investors. Tingnan ninyo yung mga mayayamang mga negosyante. Meron din naman silang mga utang. At hindi lang basta-basta utang, malalaking utang. Kaya kung kaya namang mabayaran, mangutang kayo para lalong ma-diversify yung income streams ninyo. Yun bang meron kayong goose that lays some golden eggs by the side? Marahil hindi lingid sa kaalaman ninyo na sina Manny Pangilinan, yung chairman ng PLDT, okay? Maskin si Manny Villar, yung mga business type hands na sina Henry Cis, mga Gokong Ways, si Lucio Tan, sina Injap Sia na may-ari ng Mang Inasal. Even yung Ayalas, yung mga Ayalas, kamakailan lang nangutang na ang Globe ng bilyon-bilyong halaga for refinancing ng mga existing loans nila. Ang mga mayayamang tao sa iba't ibang panig ng mundo tulad ni na Elon Musk, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, at iba pang mga mayayamang tao sa iba't ibang panig ng mundo, meron din yang mga utang at malalaking mga utang. And take note, yung NLEX, SLEX, Cavitex projects na yan, mula yan sa utang. Yung Bulacan International Airport na yan, sa utang din yan. Okay? Yung Maharlika Fund na pinopromote ngayon ng gobyerno, galing din yan sa utang, sa taong bayan nga lang. Okay? Ngayon, nag-aalala ba ang mga nangungutang kung mababayaran nila yung pinagkakautangan nila? Oo naman. Naman. Pero ginagamit ba nila sa tamang dahilan ang utang nila? Naman. Tama? At kung sasabihin niyo na risky ang mangutang, wala namang hindi risky sa mundo. Yung hindi ka pa nga pinapanganak at nasa sinapupunan ka pa lang ng ina mo, mas nasa bingid ka na ng risk eh. Yung chance mo na mabuhay sa mundo is 1 in a billion chances. So, you are at risk of not being born. Dapat ang isipin mo when it comes to pangungutang ay though you are at risk, it's a calculated risk. It's an investment risk. Now, for as long as you have a strategic plan, you have a right mix of real effort and activities na magbibigay sa iyo ng decent return, okay, ng income, then it's a risk that's worth taking, I believe. So, never think of utang as evil or masama. Maliwanag ba yan? Kasi ang masama ay kung nangutang ka pero hindi mo naman kayang bayaran. Tama? Dahil sa huli, tiwala sa salita at kredibilidad mo ang sinusugal mo sa larangan ng utang. At hindi mismo yung salapi na ibibigay sa'yo. Okay? So, babalik na naman tayo sa usaping frequency and vibration. Okay? When you are honest, you are trustworthy, you have credibility, you're planting the seed of positive vibration, hindi lang sa'yo at maging sa ibang tao. Okay? Because it's relational. So, sa hulit-huli, pag-isipan mo rin dahil malay mo, ito pala ang isang paraan para sa pinapangarap mong bahay, para makamit mo yung pinapangarap mong negosyo, yung pinapangarap mong ginhawa sa buhay. Tulad nga ng sinasabi ko, na I know of no better life purpose than to perish in attempting the great and impossible. The fact that something seemed impossible must not be the reason for you to not pursue it. That is exactly the reason why it's worth pursuing. For where would the courage and greatness be if success is certain and there's no risks? Life's true failure is shrinking away from life's challenges. Ang pangungutang, it's a challenge. Okay? But I guess it's worth the risk because you're trying to achieve your dream. If you only use your loan, yung pangungutang wisely and positively with full-hearted effort, okay, with full-hearted grind and hustle, uh, I don't think na you are at risk of failure and fulfillment ng loan obligation mo. Okay? So, just be optimistic. Okay? Use loan
or other borrowing um, uh, opportunities para makamit mo yung mga gusto mong ma-achieve sa life mo. Okay? Again, I'm done today. Love and peace. At muli, pagpalain po kayo ng poong may kapal.